Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Siyempre, bago tayo mag-umpisa, binabati muna po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaksyon Mo, Birada Ko. Okay, sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin. At siyempre pala, pinasasalamatan ko ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Siyempre ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, maging ating mga kababayan sa abroad. Okay, pag-uusapan po natin ngayon, sa totoo lang mga ilang araw na po itong nire-request sa akin ng ating mga kababayan. Ito ngang pagiging tolongges o pagiging siraulo, gago, traidor at walang isang salita katulad ho ni Bato de la Rosa. Alam nyo, nung hindi pa po hinuhuli o nahuli ng Interpol itong si Digongyo, wala pong pinagkaiba sa mga kayabangan na sinasabi po ni Robin Padilla, yung mga pinapahayag po ni Bato. So bilang si Bato ay alagad ni Digongyo na nagkaroon ng pagkakataon para maging chief of staff ng pulis, naging direktor ng Bucor, naging senador, dapat masuklian niya yung utang na loob niya kay Digongyo. Pero, nakita nyo naman, imbes na i-offer niya ang sarili niya, kasi nakita nyo naman, di ba? Imbes na i-offer niya ang sarili niya, sabihin niya na, oh, Interpol, ICC, eto ko. Nasa harapan ninyo. Nandito, naghihintay. Isunod nyo na agad ako para mapaglingkuran ko man lang yung amo ko. Para mapaglingkuran ko yung bossing ko na nagbigay sa akin ng pagkakataon para maging isang chief of staff ng pulis, bagamat ako ay brigadier general pa noong mga panahon na yon. Na nagbigay sa akin ng pagkakataon para maging direktor ng Bucor. Para maging senador ng bansang ito, bagamat ako ay talagang hindi loyal sa mga Pilipino kundi kay Digongyo lang. Pag tinignan mo po, pag nagsalita po si Bato de la Rosa, akala mo talaga diehard na diehard siya kay Digongyo. Pero dito mga minamahal ko mga kababayan, nakakatawa. Nasaan yung tapang mo, Bato de la Rosa? Akala ko ba bato ka at hindi matitibag? Sabi ni Sara yun, alias Mary Grace Piatos. Akala ko ba matibay ka? Aba, mukhang mas malambot ka pa ngayon sa mamon. Sabi mo, handa ka magpahuli para nang sa ganon ay mapagsilbihan mo ang amo mo. Hindi yun eh. Hindi ganyan ang nakikita ng taong bayan, Bato de la Rosa. Ang dami mong pasakalye, ang dami mong dahilan, ang dami mong kemi-kemi. Keso, humihingi ka ng tulong sa Senado, kay Cheese, na huwag ka mo nang hulihin. Ang dami mong mga kemi-kemi, ginagamit mong Senado, ang pagkasenador mo, tangina mo. Akala ko ba, Bato de la Rosa, matibay kang gago ka? Akala ko ba, matibay kang siraulo ka? Di ka ba naawa sa amo mo? Kung talagang mahal mo, kung talagang buo ang loob mo na sumama kay Digongyo kahit saan at ano ang mangyari, dapat ginagawa mo. Alam nyo mga kababayan, kitang-kita po. Hanggang salita lang po si Bato de la Rosa pero hindi totoo na handa niyang ibigay ang kanyang sarili. Hindi totoo na handa siyang sumama kay Digongyo hanggang sa impyerno. Marami pa sa kalye. Alam nyo, kawawa po kung titignan ho ninyo. Dito ninyo makikita yung pagiging tapat. Pagiging diehard ni Bato de la Rosa. Kung ako si Bato de la Rosa, kung talagang para makita ng taong bayan na totoo ako at talagang mahal ko yung amo ko na nagbigay sa akin ng pagkakataon para maging senador.
Aba, nung araw din na yon, magpipresentar na ako, sandali. Walang kasama yung bossing ko, pwede bang dalawa na lang kami, ang hulihin nyo, total dalawa naman kaming may warrant. Isa ako sa kinasuhan ng International Criminal Court. Pwede bang dalawa na kami na para mapaglingkuran ko, para ako yung magbibihis, ako magbibigay ng gamot, ako yung mag-aalaga sa amo ko? Walang ganun. Sa halip, tumakas, nagtago. Saan? Doon sa Senado. Ginagamit niya ang pananggalang. Ginagamit niya ang panangga ang kanyang pagiging senador. At ginagamit niya ang tahanan ngayon para hindi siya basta-basta mahuli ay yung Senado. Di ba? Pero isa lang ang masasabi ko sa iyo, Bato de la Rosa. Kung yung amo mo nakuha nga ng Interpol, ikaw pa kaya? Kaya kung ako sa iyo, ipakita mo yung pagiging totoo mo at tapat sa amo mo. Di ba may kasabihan kayo? Sabi ng amo mo, sabi mo, ba't ka matatakot kung wala ka naman talagang kasalanan? Wala ka naman talagang kasalanan, Bato de la Rosa, di ba? Ba't hindi ka magpresentar? Ito ko, haharap ako kasama ng amo ko. Wala kaming kasalanan. Ito ako, kunin nyo na ako kasi para makapagsalita ako, para matapos na to. Yan kung kaya nyong patunayan na wala nga kayong kasalanan. Takot si Bato de la Rosa sa totoo lang. Nakikita ko po yun, mga kababayan. Takot siya na makuha ng Interpol kasi baka magbilang siya ng 30 years hanggang 40 years o hanggang mamatay siya bago siya makalabas sa selda. Diyan sa ICC. Takot siyang mawala sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay. Takot siyang mawala sa piling ng kanyang anak. Takot siyang mawala sa piling ng kanyang asawa, mga apo. Putang ina mo kang Bato de la Rosa, kang hayop ka. Brad pa naman kita. Sa Eagles. Pero wala akong pakialam sa yung putang ina mo ka. Tarantado ka eh. Ang yabang mo. Nagpapasikat ka kasama ng amo mong tsonggo. Ngayon, maging totoo kayo. Maging totoo kayo. Maging totoo kayo. Gawin ninyo kung ano yung pinangako ninyo, sinasabi ninyo noon. Gawin ninyo kung anong sinasabi ninyo noon. Ang layo ng sinasabi mo noon sa ginagawa mo ngayon. Sa totoo lang. Kaya, kung ako sa'yo, bago ka pa tirahin, bago pa magkagulo, bago pa ang mga supporters ninyo ay lumayo at hindi na maniwala sa'yo, gawin mo na kung ano ang maganda. Gawin mo kung ano ang maganda, mga minamahal kong mga kababayan. Mga mahal kong kababayan, ito po yung sabi ko na nga ba darating talaga yung panahon na makikita natin yung tunay na kulay nito ni Bato de la Rosa. Di ba? Makikita natin kung ano at sino talaga siya. Di ba? Dito pa lang makikita nyo na hindi siya handa na ialay ang kanyang buhay. Hindi siya handa na, di ba, samahan ng amo niya kahit saan. Ang gusto lang niya, sarap. Gusto lang niya kapangyarihan. Gusto lang niya pera, kayamanan, impluwensya. Yun lang gusto niya. Ayaw niya ng hirap. Ayaw ni Bato de la Rosa na maramdaman niya yung nararamdaman ngayon at nararanasan ngayon ng kanyang amo. Di ba? Ayaw niya. Gusto lang ni Bato de la Rosa, mga kababayan, sarap. Gusto lang niya kayamanan. Ang gusto lang ni Bato, kapangyarihan. Ayaw niya ng hirap. Kailangan lang niya, sasamahan lang niya si
Rodrigo Roa Duterte kapag may sarap. Sasamahan lang niya, handa siyang sumama kay Rodrigo Roa Duterte kapag may kapangyarihan. Pera, impluensya, lahat. Pero sa pagkakataong ito, ayaw niya. Ayaw niya. Wala siyang pakialam kung maghirap o magdusa man. Yung kanyang amo doon na mag-isa, na walang kasama ni isa man lang sa kanila, kahit si Robin o si Bongo. Di ba? So mga kababayan ko, eto na yung sinasabi natin. Malalaman nyo ngayon mga DDS o DDS kung sino talaga yung tunay at tapat na tao ni Rodrigo Roa Duterte. Dito ninyo masusubukan at makikita kung gaano sila katapat. Kung gaano sila kadesidido na samahan ang kanilang amo sa hirap o kaginhawaan. Ang ginagawa ni Bato, yung pagrally-rally nila, hindi naman talaga yung amo niya ang nililigtas niya kung hindi ang sarili niya. Alam ni Bato de la Rosa na malabo nang makabalik dito ang kanyang amo. Kaya ang ginagawa na lang niya, nagdadrama. Kunyari, ganito, ganyan. Pero ang totoo, nangangatog, nanginginig na si Bato de la Rosa. At takot na takot yung kalbong diputa. Ha? Kaya mga minamahal ko mga kababayan, kung ako sa inyo, kayo mga DDS, tirahin nyo na si Bato at huwag yung suportahan yan. Diba? Huwag yung susuportahan yan dahil hindi totoong diehard yan sa amo niya. Traidor yan. Alam nyo na, lespo. Alam naman natin ugali ng mga ibang lesbo, di naman lahat. Ha? Ang gusto lang nila, yung pabor lagi sa kanila. Pero pag sa kahirapan, dahil lespo nga, yun, ilalaglag at ilalaglag ka niyan. So, kawawa ka naman, Duterte. Ha? Kawawa ka naman, nasa na yung Bato de la Rosa mo na inaanak mo? Ha? Na dapat umaalalay sa'yo. Na dapat, di ba, nasa likuran mo, nasa tabi mo. Wala. Wala. Kasi talagang hindi naman talaga sila diehard sa'yo, Rodrigo Roa Duterte. Ang gusto lang nila ay kapangyarihan mo. Kaya kung sino man ang mga traidor na sinasabi ninyo, hindi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dahil kung ano man ang kanyang mga naging aksyon, yun ay batay at naaayon sa batas. Dito nyo makikita kung sino ang totoong kakampi. Ha? Dito nyo malalaman, mga minamahal ko mga kababayan. So, ganun pa man, at least nagkaalaman na, di ba? So, mga DDS, mag-isip kayo. Mag-isip ito itong sinasabi ko, hindi para guluhin kayo, sirain kayo. Sinasabi ko lang, yung nakikita ko sa mga nagiging galawan ni Bato de la Rosa. Bato de la Rosa, ulitin ko, wag mong gamiting taguan ang Senado. Ipakita mo yung pagiging matapang mo, ipakita mo yung pagiging totoo mo. Kung talagang wala kang kasalanan, wala kang dapat ikatakot sa ICC. Dahil matalino ka, di ba? Alam mo kung anong tama at mali, di ba? So, ibig sabihin, ang lahat na sasabihin mo doon, kung sakali man, puro totoo at tama. So, ano kinakatakot mo? Bakit hindi mo agad sundan yung amo mo? Dahil alam mo sa sarili mo na wala kang tamang sasabihin doon at alam mo sa sarili mo na mabubuko ka ng International Criminal Court. Kaya nagkakaganyan ka, Bato de la Rosa. Huwag mo nang linlangin pa ang mga Pilipino dahil booking ka ng kalbo ka. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, palagi po tayong nandito para magsalita ng katotohanan. Kaya sa ating mga kababayan, muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.